Hindi tulad sa huling video ko, hindi na ako nahihiyang pumasok sa unang araw ng school. May kakilala na kasi ako agad eh. Naging kaklase ko nga pala ulit si Jed dito. O, di ba grade 2 na rin siya. Uy, wala ka bang balak bumalik ulit sa grade 1 for the second time? De, joke lang. Anyway, syempre tuwing unang araw ng pasukan ay hahanapin nyo pa kung saang section kayo mapupunta. At nakadepende yan sa naging performance nyo last year. Syempre, dalawa kami ni Jed na natapos ang grade 1 ng may honor, kaya napunta kami sa section 1. Since siya palang ang kakilala ko sa classroom ay sa kanya ako tumabi ng upuan. Pero hindi din nagtagal yun kasi hiniwalay ako ng upuan ng teacher namin kasi ang ingay daw ni Jed pag magkatabi kami. Alex, sino yung crush mo dito sa classroom? Wala. Sige na, sabihin mo na. Secret lang natin eh. Pag sinubay mo kung sino yung sayo, sasabihin ko din yung sa akin. Wala nga eh, ang kulit mo ba? Ang bata-bata ko pa para magka-crush eh. Lex, tignan mo yung buhok ni ma'am. Ang pangit da, parang cotton candy yung itsura. Buang ka, anong flavor naman ng cotton candy yun? Gurang flavor. Uy, wag mo pagtawanan si ma'am. Kahit ganyan yan siya, crush ko yan siya. Ma'am, crush ka daw ni Jeff. Wala. Ano ba yan? Ang ingay niyong dalawa dyan sa likod. Ikaw Alex, lumipat ka nga ng upuan para hindi maingay yan si Jed. Kaya ayun, nilipat ako ni ma'am ng pwesto ng upuan sa may bandang harapan. Kung saan katabi ko yung mga babae dun. Grabing hiya ko eh. Paano ba naman kasi ang gaganda nila? Tapos hindi pa sila nagsasalita. Kaya gumawa ako ng paraan para magsalita sila. Uy, ang puti mo naman. Saan ka pinaglihi? Ako? Sa buko. Ikaw? Saan ka pinaglihi? Bakit ang puti mo din? Sabi ni mama sa Bayagbas at Sprite niya daw ako pinaglihi. Ikaw, saan ka pinaglihi? Sa papaya at tubig. Uy, ikaw, saan ka pinaglihi? Ikaw din, saan ka pinaglihi? Teka nga saglit, tanungin ko rin si ma'am kung saan siya pinaglihi. Ma'am, pinaglihi ka po ba sa sama ng loob? Lagi ka po kasing galit sa akin eh. So, yun din yung last time na pinaupo ako ni ma'am sa harap kasi ako naman daw yung maingay pagkatabi ko yung mga babae. Kaya pinabalik ako ni ma'am sa likod katabi ni Jed. Ang pagkakaalala ko ay hindi naman talaga ako masyadong maingay nun. Pero madalas akong nadadamay tuwing maingay si Jed at yung isang katabi niya. Kaya imbis na silang dalawa lang yung pipingutin, nadadamay ako. Hindi ko alam kung may sama ba ng loob sa akin itong teacher namin eh. Anyway, sa unahan nga pala ng classroom namin ay mayroong putikan kung saan may mga nakatirang talangka. Napansin din namin na may mga kaklase kaming nanghuhuli ng talangka doon. Mukhang masaya naman gawin kaya gumaya kami ni Jid. Doon ko natutunan kung paano manghuli ng talangka at kung paano malaman ang kasarian nito. Sa tiyan ng talangka may hugis doon na parang triangle. Pag yun ay matulis, ibig sabihin lalaki. Pag malapad naman ay babae. Pero pag hindi siya malapad at hindi rin matulis, ibig sabihin lang nun ay binabai. Ay, sabi na Barbie. So, pag nakakahuli sila ng binabai, ay pinapakawalan nila yon kasi masyadong maliit daw. Ang gusto kasi nila ay malalaki. Madalas babaeng talangka yung malalaki eh. At saka pag nakahuli ka daw ng malaki, ay astig ka. Pero ako, ayaw ko yung malaki. Gusto ko yung sakto lang para hindi mahirap hawakan. May time nga na nakahuli si Jed ng malaki at hirap na hirap siyang hawakan yun kaya dumulas yung sipit ng talangka at nadali siya nun. Aray. Aray! Aroy, may lalabas na kanin dyan. Sus, wala to. Pero hindi yun naging dahilan para tumigil na siya kasi pagtapos siyang talian yung sugat niya ay dumiretso agad siya sa putikan para manghuli pa ulit ng isa. Walang kadala-dala no? Pero ako simula nun, hindi na ako naghawak ulit ng talangka kaya lumipat na ako sa ibang gawain. Sa likod nga pala ng classroom namin ay may mga buhanginan kung saan nakatira yung mga insekto na tinatawag naming baboy-baboy. Ganito yung itsura niya. Parang baboy kasi yung katawan niya at nakatira siya sa ilalim ng buhangin. Pag may nakita kang ganitong itsura ng buhangin, matik mayroon yan sa ilalim. Kaya ang gawa namin nun, iniihipa namin yung sentro ng buhangin hanggang sa mahawan yung buhangin at yung insekto lang yung maiwan tapos yun yung kinukuha namin. Naalala ko pa noong unang beses na ginawa ko yun ay hindi ko alam na kailangan pala ay nakapikit ka. Kaya yung time na inihipan ko na yung buhangin ay napunta sa mata ko yung iba. Pero ox lang kasi may alaga na ako. Pero hindi din yun nagtagal kasi sinisita kami ng mga kaklase namin na babae. Ay hala, grabe naman kayo sa insekto. Hindi naman kayo inaano niyan eh. Ganon ba? Di sorry. Pwede bang mag-sorry?
Hindi naman ako bobo sa pagkakaalala ko, pero sa tuwing nagle-lecture si ma'am, ay wala akong naiintindihan. Paano kasi, ang laging nasa isip ko lang ng mga panahon na yun ay ang maglaro. Kaya pag may tinatanong si ma'am, ay hindi ako nakakasagot ng tama. Kaya siguro mainit ang dugo sa akin ng teacher namin na yun. One time nga, habang nagpe-perform kami ng jingle sa harapan, may isa akong katabi na mali-mali ang steps. Imbis na paganon, paganon yung steps niya. Kaya napansin yun ng teacher namin at nainis siya. Hindi sa katabi ko kundi sa akin. Oo, sa akin siya nainis. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong hinila ng malakas at nilipat ng pwesto. Kaya nasaktan talaga ako nun. Yung mga kaklase ko nga ay nagtataka kung bakit ako yung pinagalitan, kitang-kita naman nila kung sino yung may mali. Kaya ayun, dahil sa nasaktan talaga ako at napahiya ng sobra ay hindi ko napigilang umiyak nun. Kaya natigil yung pagpe-perform namin. Tapos, kinausap ako ni ma'am nun. Hindi ko na matandaan yung sinabi niya eh. Basta ang alam ko lang, maswerte siya kasi hindi pa uso ang internet noon. Kasi kung nagkataon, makakancel talaga siya. At saka kami din yung generation na hindi mahiling magsumbong sa magulang kahit na bubugbog na sa klase. Para sa amin kasi, ang pagsusumbong ay palatandaan ng pagiging mahina. Hindi tulad ng generation ngayon na masermonan mo lang kasi hindi nagbuhos ng tayo sa inidoro ay magpo-post agad sa TikTok ng video na may tugtog na akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa sa inyo? Sino ba kayo? Ay nako, mga weak.